Mga kalingap, at bisitahin natin si Ate Julie. Kakamustahin po natin siya doon sa nangyari po kay Jamaica. Ayaw na pong umuwi. Kakamustahin po natin kung anong plano niya. Mga kalingap. Ayan po si Ate Julie naglalaba. Ate Julie, mga hapon! Kamusta na? Kamusta na po? Ate Julie. Oo nga eh. Ito po yung ano si Ate Julie. Malungkot tayo, Ate Julie. Malungkot po mga kalingap at si Jamaica ay ayaw nang umuwi. Ang ganda po ng ano ni Ate Julie. Ate Julie, ikaw lang nagawa nito? Galing. Grabe, nakaka-proud. Galing. Pwede ka nang magnegosyo niyan. Po kayo napo-proud sa akin, pero yung mga anak ko po wala. Parang baliwala po lahat ng effort na ginagawa ko sa kanila. Kaya sabi ko nga po, tigilan ko na din po yung ano kasi siguro po sapat na yun na ipakita ko po baga sa kanya Kalingap Alvin yung ginawa ko lahat para maitubid ko siya. Pero sa bandang huli ako pa yung masama. Ano Ate Julie? Hindi ko lang po talaga labas maisip Kalingap Alvin na yung anak ko na akala ko yung nakakaintindi po siya pa pala magpaparamdam sa akin sama ng grabe po talaga daw makapanawalang ganun po siya. Pero kahit na po ganun, tanggap ko pa din po. Pero ang ano ko po sana pagpatuloy niya pag-aaral kahit ang module siya, huwag niya kung galit po siya sa akin, huwag niya na po akong isipin niya po yung future niya na lang po. Hindi siya galit sa'yo Ate Julie. Ano siya eh, naging ano siya ng sitwasyon. Kumbaga biktima siya ng sitwasyon, biktima siya ng kahirapan, pero hindi siya galit. Alam ko naman na hindi niya nakalimutan yung mga maganda niyang ginawa, mga sakripisyo mo na ginagawa mo lahat para sa kanila. Mananatili yun sa isipan niya. Naging ano lang siya ng sitwasyon ng kahirapan, biktima. Mali din po. Yun na nga po, naging ano siya ng kahirapan, naging biktima siya, naisa siya sa nag-diskarte pag wala po talaga. Ang gusto mo, maging motivation na po na sana, hindi naman yung pag-aasawang naging solusyon. Sana nagpili-pili naman po siya ng mas, hindi ako dadanas ng hirap dito kasi alam ko ganito yung buhay niya. Yung ganun po, hindi po yung, may usip naman po. Kahit 16 years old na po siya, kahit si mature na po yung isip na niya, hindi pa naman sabing matalino yung pagdidesisyon niya. Diyos ko naman po. Kaya nga po nung vlog, sabihin ko na po siya Kalingap Alvin, nung mag-live ko nga po talagang napaisip ako kasi sabi ko, gusto ko pong bawiin yung anak ko kasi talaga pong hindi pa po talaga dapat. Ayun talaga dapat. Ayun pa talaga. Kasi ako may trauma na po sa mga lalaking ganyan ay sabihin advance yung edad. Tapos kaya ka nang pagpasensya, hindi din po. Depende po. Ngayon pa lang nung unang nalaman ko na po yung background yan. Tama pa po bang magsama yun dyan? Plastic na po yung pangyayari, yung pagpapakita niya sa anak ko. Tsaka kung totoo po talaga siya sa anak ko, maski sabihin po talagang galit ako. Dahil anak ko yan, talagang maski anong mangyari tatanggapin ko yan. Magpakatao po siya dito. Hindi yung ganyan, ano ba yan, hayop lang, napabayaan ko sa kanya. Masakit po talaga, gabi-gabi iniisip ko din po. Sana na lang po, syempre, wala din pa akong magagawa. Yan nagmamataas na siya. Kasi siguro na-influensya na ng na tao. Ganun talaga. Wala na po yung nanay. Siyempre, napalaki na siya. Pero sana na maisipin niya, kung wala man ako, wala siya. Huwag naman yung naaging dahilan lang yung kahirapan, dahilan lang yung naobliga siya na... Naniniwala ako na mali yung desisyon ni Jamaica. Pero dahil ang pinaka ano ko lang, parang payo ko lang, pero hindi ko naman sinasabi na ito na talaga yung gawin mo. Hayaan natin na siya na mismo ang makadiscover ng kung tama ba talaga yung desisyon niya o mali. Kasi babalik siya kapag naranasan niya yung... Siguro po, babalik yan. Pag huli na talaga, wala na. Kasi ngayon, hindi natin siya makokontrol eh. Kahit bawiin natin siya. Kung ganun yung hindi pa niya nalalaman yung tamang ano. Oo, wala tayong magagawa kundi hayaan talaga si Jamaica na maunawaan niya na mali yung desisyon niya. Yung tiwala ko po, yung mararamdaman ko nang bigla siyang alis sa walang paalam na para akong tanga naghahanap na kung saan siya. Tapos malalaman ko pong ganyan, kung di pa po kayo nag-vlog nun, di po siya mag-message sa akin na ganyan na pala yung desisyon niya. Para po baga akong lang na ginawa nila. Halos, hindi naman po talaga siguro kung talaga po. Isa din yun na
hindi siya nagpaalam, na kailangan pang makita niya sa vlog na baka may mga comment kasi na baka ipatulpo. May mga ganun. Tapos sabi niya, ayaw na talaga niya. Ayaw talaga niyang bumalik. Pero darating ang time na siya mismo kung ano yung desisyon niya, nakabuti ba o nakasama yung desisyon niya sa buhay niya. Kasi kung sa totoo lang, ang kahirapan dapat inspirasyon. Tama ka naman dun. Magtapos, huwag muna mag-asawa. Yan yung yan yung advantage ng mahihirap, yung nagkakaroon sila ng matinding inspiration sa buhay na makaangat. Kung ganun nga, wala tayong magagawa, Ate Julie. Ipagpasa Diyos na lang natin, ipanalangin na lang natin yung kakahinatnan niya. At sana man po, dahil alam naman siguro ng lalaki, alam niya may panakontra ako sa nila. Sana naman yung lalaki magbago po, na patunayan nila na may magandang maano sa anak ko, kasi mas pinili siya ng anak ko ay yun na po, patunayan nila na yung mga sinasabi nila sa akin totoo, yung makakatotoo na mali ako sa inaano sa kanila, ganyan, na hindi dadanasin yung dinanas ko. Sana yun nilang inano ko sa kanila, magsumikap sila na hindi nila dinasin yung sobrang hirap, na hindi siya ang hirap po kasi talaga Kalingap Alvin, hindi naman kasi ako perfectong tao ay wala man perfecto, Ate Julie. Lahat tayo ay may pagkukulang. Pero hindi naman po talaga basihan yung kahirapan, kung talagang sapat yung, kung talagang para naiintindihan nila asawa na. Opo, hindi solusyon ng pag-aasawa dapat Tama yun. nag-aral, para makaahon, hindi yung sa palagay niya, sa niya, mabisyo. Parang hindi kayang manindigan sa sarili, nagagawa ng mga kalukuhan. Yun pa ang dapat niyang Diyos ko. Wala tayong po, Ate Julie. Okay naman po sa akin na maging open, mama, may ako, okay na sabi niya po sa akin noon, kasi isang beses po talaga yung galing siya sa Sister Mary. Parang nagpaalam pa siya sa akin, mapunta po siya sa Breakwater, kasama yung si Weiner po. Bigla nag-uwingan. Sabi ko, nasa sa atin, nandun po sa Sinundan ko po. Tapos nakita ko po na may kapwentuhan po siya, lalaki ay naliligaw po daw sa kanya. Alam mo po talaga, Kalingap Alvin, hindi ko talaga siyempre para sa akin talaga yung ko ay, para nagkatruma na yung din. Winalop ko po yun, yung lalaking yun. Winalop ko po talaga yun. Kasi sabi ko, kung talagang kayo ka, kung may gusto sana ako, magpakatao kayo, may magulang yan, may bahay yan, doon kayo manligaw. Ayoko ka kung ganito yung sitwasyon. Ayoko ka kung ganyan yung mangyayari. Kasi mas din nyo nakako nire-respeto yung ko, pati yung ako po bagay, bilang magulang, parang wala na din silang yun po. Tapos pakailang days po Paano winalop? Sinuntok? Winalop ko po. Winalop yung ganun po. Buti, anong nangyari? Nag-iyak po yun. Iyak yung lalaki. Opo. Hindi ko po alam, Kalingap Alvin, baka din nga po, di man pa sa siguro sa galit ko din, baka pag nakita ko din po itong lalaking ito na, hindi ko din po alam ang magagawa ko talaga. Kasi, sa totoo, hindi man po ako sa nagsisinong, winalop ko yun, nag-iyak po yun, sabi ko sa kanya, ano bang gusto mo? Para ka kung binababoy mo ang ng anak ko, nag-iiyak. Sabi ko, kung totoo ka sa anak ko, magpunta ka sa bahay. Okay naman po ako, kung maliligo sa anak ko, okay lang po sa basta na makikilala ayoko lang mo. po yung ganyan. Buti naman, hindi kong alam na ganyan, no? Nawala na lang bigla nga. Baka sila, ayun na, syempre, alam nila na against ka sa kanila, kaya ganun ang ginawa nila. Kasi, alam po nila na may ginawa na silang lamat, na talaga naman na magagalit ako. Pero kung talaga po, baga nga sinagpakatao, or talaga na, hindi lang naman po totally yung mga tao nagaguguan ng kwento. Bawat puntahan po namin nung time na wala siya, nagpunta po kami ng Alawihaw Road 4. Wanted po din yan dun. Hindi naman po sasabihin Kalingap Alvin kasi ako, Wanted yung lalaki. Kung gusto po talaga niyang, kung gusto na po talaga nila, okay lang po sana sa akin. Pero yung mga nalalaman ko, parang mas lalong nalagay sa kapahamakan ng anak ko. Pero ginusto niya, wala na pong magagawa. Kahit nagpapaliwanag sa akin, na nagagawa ng kwento yung mga friend ganyan sa kasisira ng Kasi ginawa mo ng lahat dumating pa sa point na binawi mo siya Binawi ko po siya, pinabayaan siya, na halos naghihi na siya ng dugo, napayat-payat na po niya. O araw-araw siyang may lagnat, may walang ginawa. O andito ko, sinundo ko siya sa may Kamambugan, kahit hating gabi, pinagaling ko siya, pinagamot ko, pero po useless lahat ng ginawa ko po. Lahat po yun parang wala lang. Bumalik pa. Ayan na, magaling na naman ako, bahala ka na naman dyan, mama. Ayan na naman, gagawin na naman yung nangyari.
parang nakakaano na din po Ano kasi na natin, Ate Julie? Hayaan na natin. po. Tsaka pag Para puro salita malaman lang nila po yung- talaga parang wala po, walang aanohin. Ano niya yun, marirealize din niya na kung tama ba talaga o mali yung ginawa niya. Pero mas Pero sa kahit edad po, niya, hindi pa dapat ano eh. hindi pa po Mag-asawa talaga. na. Dito pa nga lang po, nagre-reklamo na nga po siya na ano na siya pag may iniisip siya mga kapatid, paano na kung magkaanak siya? Paano na kung ano, di ba? Mas lalong napaano siya. Hindi naman kasi just yung sabing doktor na nagsabi sa kanya hindi siya magkakaanak eh. Wala naman sa side namin ng bawag, wala naman sa side ng ama niyang bawag. Kaya hindi naman sabihin na talaga Ano hindi ba? siya May magkakaanak. doktor ba na ano? Opo, Kasi may ano, pikos siya? siya. may pikos po. Eh ako may Pero pikos din po ako. nagkakaanak pa din kahit may pikos. Oo. Oo. Paano kung mabuntis siya? Ayun na nga po. Kaya bahala pa ako siya. Pero siyempre ang magulang ganyan. Pero Kung ganun, dapat ayusin nila, panindigan nila kung sakaling magkaroon ng sana pamilya. po panindigan. Kasi Hindi basta-basta ang pagpapamilya. talaga po. Adyan na yun. So, hindi Ano ko na yan? masabi. Kasi nag-addict yung ano. Mahirap na. Oo. Wala, kumbaga, ibang chapter naman yun eh. Pero di ko na po husgahan yung lalaki. Malay mo magbago. Kasi ang tao naman po baga may pagbabago din. Sana naman magbago. Pakita nila sa akin na yung mga hinusga sa kanilang tao mali. Ano po, masaya na ako na makita ko din na okay yung palagay ng anak ko. Pero po talaga ang gusto ko niya kahit po yung teacher talaga nang hinahin kay Jamaica. Kasi matalino nga daw po. Eh, wala eh. Pag ang puso na nag-ano, wala. Ano magagawa? Kaya matututo din siya. Baka sana ayaw mo talaga sanang maranasan niya yung naranasan mo. Opo, Pero mahirap kung po. siya na yung gustong gano'n, kaya magagawa. Baka maranasan din niya yung mga bagay na pagkakamali mo, Ate Jolie. Wala tayong magagawa doon. Pero yung pagkakamali niya, hindi yung nagpapatatag sa tao eh. Opo. Yung nagkaroon ng ganyan katatag na Ate Julie dahil sa mga pagkakamali natin. Ayan po mga kalingap. At ano lang Ate Julie, pagtiwala natin sa Panginoon. Yun na lang Tayo po. mga walang pag-asa. Ano tayo, kumbaga patawarin natin si yung alam ko naman na nasa puso mo yung anak mo siya eh, pagpapatawad, pag-uunawa. At naniniwala ako na lahat naman ng ginawa mo kay Jamaica hindi niya yan nakalimutan. Nandun lang siya sa point na talagang gusto niyang umalis. Pero alam niya yung kung gaano kakabuti ni nanay. Pwede naman po yung kalingap kung gusto niyang umalis, kung gusto niyang maging masaya, ano. Ngayon po naisip niya magpunta siya doon sa atin niya. Hindi naman, yun lang po talagang laging parang may makontrol na sa kanya, parang may lahat ng ano niya, ano na. Parang ang hirap pong isipin kasi bata pa yun eh. Hindi na nga siya nakalayo nung kabataan niya. Siyempre ngayon na malay mo, nadating po ba yung time na, para sabi nga, nabalik sa pagkaano. O yung lalaki ano na, andyan na yung mananakit na yan, andyan na yung mga Nasishare ko lang naman po kasi, siyempre, nangyari po talaga. Tayo. Sabi ko nga po, kung gusto ko lang po talagang bawin yung anak ko kasi na-trace ko na po kung nasaan siya eh. Kaya ko pong pero sabi niya, minsan pinangahawakan ko din yung sabi niya na kahit na ulit-ulit pa din siya. Huwag na daw siyang Parang, hanapin. parang sobrang ko na po talagang parang ang hirap na po iba-iba yung kalingap Alvin na ako na yung sobrang nag-ano sa anak ko. Doon na tayo sa point na, sige, bigyan natin ng maranasan niya ng walang kontrol ng isang nanay. Walang gabay ng isang nanay. At hindi pagdating ng panahon, malalaman niya kung anong desisyon ba ang nagawa niya. Nakabigay siya ng sama ng loob sa'yo. Di natin alam ang mangyayari, pero ang gusto natin, maging okay sila. Hindi tayo nag-iisip ng mapapahamak sila. Maging okay, bumalik sila, mag-usap kayo, ayusin yung buhay Hindi nila. mabalik po yun dito kasi alam po nilang maalis na po ako. Baka ako lang po yung sa paningin nila. Kahit masama po sa loob ko, alis na lang po ako. Kasi hindi ko na po baga yung pinanghahawakan ko po baga na yung anak daw yan yung parang
ano muna, makakaano sa inyo sa kahirapan. Hindi na po ako asa kalingapan. Kaya sabi ko, habang nasa edad po ako, kailangan magpursige ako. Makapupundar ako na kahit po baga matanda na kami. Kahit wala, yung mga anak ko na, pag nadating sa edad na ganyan, ma-desisyon na mag-iwan kami. Sabi ko, nag-ano na din po, mag-apply pong abroad. Bahala na po kung ano, kasi yun na din po, sila na din po yung para nag-ano sa akin na, ano eh, lalakasan ko na lang po ang loob ko. Kaya lang naman po ako na ano dun eh, kasi sila po ang inisip ko lahat si Jamaica at babae. Pero siya pa din po yung naggawa. Parang sila yung po nagawa ng ano na talaga pong maglayo po ako. Pag-isipan mo, Ate Julie, ano ka, parang ulit-ulitan mo, ulit-ulitin yung pag-isipan. Kasi may mga Siya anak na ka pa eh. Siya na po Hindi yung lang siya kalimatal din. First week po ng September, alis na po ako. Meron na po ako na ano, wait nga lang po. Pero inano ko na po yung ano, yung asawa ng kapatid ko po, siya po yung maiwan dito. Kasi siguro lalong maging ano ng mga anak ko na tapos magsasabi pa po pati po si Umon, ganyan gagawa din nila kasi po noon na ano po ba ang dapat kong gawin? Halos ginagawa ko po lahat, kaya kayo mo kahit napapaiyak ako, lahat ng papakumbabawa ako, papakumbabawa ako, pero masama pa din. Nasa sa kanila po ang desisyon niya kung iiwan ako nila ako. Pinakita ko naman po sa kanila na kahit iniwan sila ng ama nila, hindi ko inisipin yung sarili ko. Kasama ano ko pa din po sila. Meron nung nasa edad na naglaki na sila, bali wala na po ako, wala na po akong magagawa. Kasi mahirap man lang po ako eh, kaya naobliga sila sa kahirapan sa pag-diskarte. Pero sana di man yung po dahil na paparamdam nila sa akin yung mga sama ng loob nila kasi nagdala sila ng ganyan. Nakikita ko man po sa ibang mga bata, hindi man po ganyan na ano, pinapasihan nila para sila mag-rebelde sa yung kahirapan. Oo nga, pero hindi man ano para parehas ang mga ano, Ate Julie. Kaya kailangan nating unawain. Ano natin, kahit hindi sila humingi ng tawad, diyan pa rin dapat ang pagpapatawad mo sa kanila. Kumbaga, andun ka lang sa si Lord ng bahala. Yun. Mama! At Mami! ito po yung sitwasyon. Basta Ate Julie, ipasa Lord na lang natin yung ano, sitwasyon mo. Pag-pray mo natin yung gusto mong ano, gusto mong mag-abroad. Baka kasi sa emosyon mo yan eh. Gusto Kaya ma-abroad. Hindi po, sabi ko nga po sa kanila, mas okay pang mawala ka na nga talaga sa abroad kung talagang gano'n na lang ang ano kaysa dito. Kasi pag dito po wala eh. Pag nasa abroad kami, naiiwan ko sa pamilya mo. Kaysa dito, tintin ka sa stress ng mga anak mo. Hindi naiintin. Yung sitwasyon na halos lahat naman inaano ko ay. Pero wala po. Pag natapakan na po na talaga ng hinanakit yung puso ng anak ko, wala kahit anong effort ng magulang. Hindi naman po sabihin walang binakong nanay, hindi po siya willing na mamahal ko. Pero nakikita naman po sa ginagawa ko, kumbaga na pagsasakripisyo. Pinano, sana po kung mapanood man po ito ni Jamaica. Kung ilan po masasabi ko kung talaga pong mas pinili niya yung anong yun. Sana naman yung sinamahan niya pagpakatao naman kung talagang malinis yung intention sa anak ko po. Mag-usap kayo, Ate Julie, kung may paraan para makapag-usap kayo. Ano po, yun pong sa account ko po. Gamit na po yung account ko. Dala niya kasi sa Ano ka, huwag ka magalit. Hayaan mo siya hayaan mo magkausap kayo para magkaunawaan kayo. Pag galit kasi ang ano, lalayo yung loob ng bata. Pero kung hayaan mo siya magsalita, ganito. Yun na po baga Kalingapal. Yung nag-message po siya. Sapat na yun sa mga sinabi niya. Parang pang ano na po yun. Nagmamalaki na po siya. Nagmamataas na gano'n na siya. Na mas priority niya. Na mas pinili niya. Yung taong walang ambag sa buhay niya. Yung taong ewan ko po sa palagay niya. Ganun talaga, Ate Julie. Ang hirap kong tanggapin. Ang Sa hirap kong time na tanggapin. yun, ano siya, yung minor de edad. Oo, minor de edad Pero po. darating talaga ang time, Ate Julie, bilang isang magulang, aalis talaga ang anak para mag-asawa.
Okay lang po yun. Alam po naman po yung kalip. Gusto ko yung madaan po baga tayo sa yung nausap yung mga magulang. Parang ang ganda po bagang ano, yung madaan Dapat po sa ganun tamang talaga. proseso. Hindi po yung parang tuta lang na kinuha sa iyo. Tinanan. Parang ewan po, ano po talagang ano yun. Masakit talaga bilang isang nanay pagka ganun. Pero ano, si Lord ang makakatulong sa atin ha, kay Julie. Isa lahat ng sama ng loob, bigat ng loob mo, ilapit mo sa Panginoon, siya ang bahala para kasi siya yung tutulong sa atin sa lahat ng bagay. Siya yung nagbigay ng anak sa atin, Opo. ng blessing. Sabi ko nga po, yung mga anak ko nire-reject na ako, pero sikat kahit na sobrang sama akong tao, sobrang naging ano akong magulang, pero hindi ako nire-reject. Diyan pa din po siya, kaya sinasabi ko, yung mga anak ko, sana ko na lang ibaling yung ano, kisa magpaka-stress ako sa kanya, kaya niya na siguro sarili niya po. Yung na lang po, pupukusan ko na lang po yung mga kapatid niya. Kaya kasi ang ano natin, bilang magulang, ang ating responsibilidad ay alagaan sila. Kung may mga anak na magtatanaw ng utang na loob, salamat sa Diyos. Kung yung iba naman ayaw, wala tayong magagawa. Lahat ng bagay na binigay sa atin ng Lord, gampanan na lang natin. At kung may sama tayo ng loob, nahihirapan yung kalooban natin, malapit natin sa Kanya. Yan yung gagawin natin. Yan Ate Julie, kinumusta ka namin dito. At basta sa Lord, kay Lord mo ibigay lahat yung pinagdaan. Kami naman, andito kami para manalangin sa'yo. At magbigay ng kaunting tulong. Hanggang ngayon Ate Julie, maraming Nag-ano nga po ako nung kay mate, nag-chat nga po ako kasi yung chat pa sa akin, may katigpasa ko po doon, tapos napanood ko po kayo nag-live. Pasensya na po kung naginanakit po ako. Kasi po, hindi ko pa talaga tanggap Normal na yung- maano ng mga tao na gano'n na sa sitwasyon yung ano ko, kasi gusto ko po talagang bawi. Kaya po parang napano ako na, ay, ano lahat? pasensya na po. Sa totoo lang, lahat ng tao, Ate Julie, halos lahat sasabihin na hayaan na muna. Pero Hindi dahil naman nga po, ibig sabihin hayaan na muna. Tanggal na yung pagiging anak at nanay. Hayaan mo muna siya na ma-discover niyo anong desisyon yung ginawa niya. Okay lang yung Ate Julie, naiintindihan ka na. Nanay ka kasi. Kaya naiintindihan namin. Ito ko Ate Julie mula sa channel natin. Pambili nyo ng bigas. Alam mo namin na marami ka pa rin inaalagaan dito. Lalo marami kang anak. Ate Julie pang ano yung konting tulong mga mula sa channel natin. At magpipiesta na po baga dito. oo nga ano. Sabi ko nga po, masarap po ako. Okay lang yun. Siyempre po, Sasara ka kasi walang ano handa. Okay lang yun. Okay lang yun. Kami nga hindi nahanda. sabi ko mga Nakakapit-bahay na lang. Okay lang Ate Julie, wag mong isipin nga. Isipin mo yung puso mo. Dapat payapa sa lahat ng desisyon mo. Ang mangunguna pa rin yung isipan mo sa kakabuti ng anak mo, ng sarili mo. Hindi yung sa emotion. Huwag natin basehan yung emotion sa mga desisyon natin. Napaalala din ako kanina din kasi nag-may day siya na bangag daw. Hating gabi nag-ano siya, pinasa nung pinsan niya sa akin. May gate na green, tapos nasa motor siya, tapos magang-maga ang mata, tapos dun sana may note siya. Nagbangag, yung bangag na bangag daw. Parang natatanggap ko na po unti-unti na nagpunta na ano sa sitwasyon na pero pag naano siya ng ganun, parang napapalagay ba ata siya sa masama. Kasi may mga note pa siyang ganun. Ay, ano na lang natin yun sa kasi medyo sensitive masyado. Sige, magpapaalam kami muna sa vlog mga kalingap at maraming salamat sa pagsubaybay. Samahan niyo po kami ipanalangin yung siyempre si Ate Julie sa nararanasan niya ngayon. Namimiss niya si Jamaica. Nasaktan siya sa pag-alis ni Jamaica. At salamat po sa patuloy na sumusuporta sa videos natin at sa mga nanonood. Dahil po sa inyo, meron po tayong iaabot sa mga kababayan natin. At siyempre sa mga sponsor na patuloy na ginagamit. Maraming salamat and God bless.